May mga taong nag-aasam na matugunan ang kanilang hindi matapos-tapos na pangangailangan at meron ding mga taong hindi matapos-tapos ang pag-aasam. Ang una ay pwedeng matugunan pero yung pangalawa ay walang kabusugan. Ang isang mapaminsalang uri ng kasalanan ay yung kasakiman. Bagamat lahat naman ng kasalanan ay mapaminsala, pero ang kasakiman ay merong kakaibang epekto sa sarili at sa iba. Tingnan natin ang ilan sa mga pinsalang dulot ng kasakiman. Nariyan ang pagiging bulag sa mga pagpapalang natatamasa na. Yun bang walang katapusang paghahangad para sa sarili na kahit hindi na kailangan o wala ng paggagamitan ay panay pa rin ang paghahangad. Ang mas masakla pa dyan kadalasan ang kasakiman ay nagtutulak sa tao na maghangad kahit na ang pamamaraan ay iligal. Nakakasira sa buhay ng iba at talagang malayo na sa nais ng Diyos. Ang kasakiman ay lumilikha ng labis na pagtutok sa sarili at nagpapamanhid sa pinagdadaanan ng iba. Nawawala sa oryentasyon ng taong sakim at hindi na niya nakikita ang pinsalang dulot sa iba dahil lang sa kanyang pag-aasam sa mga ninanasa. Ang taong sakim ay hindi makapagbibigay ng tunay na pagsamba ano pa mang donasyon ang gawin niya. Dahil pati ang Diyos ay hindi na niya sinasangguni at tunay na pinapahalagahan. Ang sabi nga sa unang Timoteo, Kabanata 6, talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Hindi masama ang mangarap, pero ang maging sakim ay napakasama. At ang problema pa sa kasakiman, mas lalo mo itong pinapatulan, mas lalo itong lumalala sa buhay mo. Pag merong inasamang taong sakim at nakamit niya ito, asahan mong hindi doon natatapos dahil sa susunod ay mas malala ang aasamin. Ang masaklap, ang pamamaraan ng pagkamit ay maaaring masama na rin. Lahat tayo ay may likas na kasakiman na kapag hindi nabantayan ay sisira sa buhay na may kaayusan. Huwad na kaligayahan ang mapunuan ng hangad na bunga ng kasakiman. Ang marapat na gawin ay ang Diyos ay sangguniin. Ang pagpapasiyasat sa Diyos tungkol sa ating mga naisin ay isang mahalagang hakbang upang ang pusong sakim ay mahango sa dilim. May pag-asang bumangon sa sino mang handang paturuan sa Diyos ang pusong ligaw. Kaya, asa ka pa ha?